Pinipilit mo bang mag-ipon, ngunit hindi pa rin makaipon? Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon? Dahil posibleng meron ka palang 10 maling mindset sa pera na dapat mong baguhin. Lalo na yung number 7 dito sa ating listahan. Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, living for the moment mindset. Kaya di ka makaipon ay dahil mas inuuna mo pang i-prioritize yung immediate gratification at mga paggastos kumpara sa pagkakaroon ng long-term na plano sa iyong pera at pagkakaroon ng savings. Mas nangingibabaw yung short-term desires at cravings mo nang hindi mo man lang iniisip yung kalagayan ng pera mo. Example, bigla ka na lang nag-milk tea or nag-Starbucks kasi gusto mo lang. Pero in reality, hindi mo naman kailangan na uminom nito dahil di ka naman nauuhaw at may tumbler ka pang dala. Wala, trip mo lang. Kaya yun, wala kang savings. Iniisip mo lang kasi yung instant na gusto mo. Number 2, emotional giving. Likas na sa ating mga Pinoy ang maging mabait at mapagbigay sa ating magulang, kamag-anak at sa mga kaibigan. Pero isa rin ito sa dahilan kung bakit wala kang naiipon na pera. Kasi madali kang maawa kapag pinandaran ka na ng iyak at drama ng mga malalapit sa iyong tao. Walang masama sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan, pero kailangan mo ring balansehin. Huwag basta papadala sa bugso ng damdamin, gamitin mo rin yung utak mo at evaluate yung totoong status ng kaperahan mo. Magbigay lang ng tulong o pera na kaya mong mawala sa'yo. Kasi at the end of the day, meron ka ring gastos. Meron ka ring babayarang bills at meron ka ring sariling problema na kailangan mong solusyonan. Kaya kung manghihingi sila ng 1,000 pesos sa'yo, pwede ka namang tumanggi o gawin mong 500 pesos na lang ang ibibigay mo. Basta magbigay lang ng pera na kaya mong ibigay, huwag yung ipangungutang mo pa para lang makatulong ka. Yun ang magpapahirap sa'yo ng tuluyan. Number 3, overconfidence sa future money. Isa pa ito sa maling mindset na dapat mong baguhin dahil masyado kang nakadepende sa paparating pa lang na sahod, sa darating na bonus o sa matatanggap mong padala. Kaya ang ginagawa mo ay gumagastos ka na kagad kahit nga wala pa naman yung pera. Puro ka nabili, tapos inuutang mo pa kasi nga alam mong may darating sa'yo. Kaya ang ending, wala kang nabubuong savings para sa iyong sarili. Gumagastos ka na ng for example 10,000 pesos kahit wala pa nga yung 10,000 pesos. Pero ang hindi mo naisip ay paano kung hindi dumating yung pera o bonus? Paano pala kung nagkaroon ka ng hindi naasang pangyayari? Paano kung may biglang magkasakit, may maaksidente, or biglang nawalan ka ng trabaho o di kaya hindi pala makapagpadala yung kapamilya mo sa abroad? So ang mangyayari, nganga ka dahil hindi ka nakapaghanda sa mga ganitong sitwasyon dahil masyado kang umaasa sa perang wala pa nga. Number 4, one day millionaire mindset. Wala ka man lang plano kung paano mag-budget ng pera. Sa halip na ipunin ay bili dito, bili doon ang motto mo. Ang pang 2 linggo na budget ay naging pang 1 linggo or 1 araw na lamang. Hindi porket nakatanggap ka ng sahod o malaking pera, yun na yun. Huwag kang atat na gumastos at lagi mong tatandaan na unlimited ang bills at gastusin mo sa mundo hanggat nabubuhay ka. Kaya hinay-hinay lang sa paggastos. Yung kinikita mo may limit at kung minalas ka pa ay posible kang mawalan ng trabaho o malugi ang tinayo mong negosyo. Mga milyonaryo nga hindi basta-basta nagwawaldas ng pera. Ikaw pa kaya na wala pang milyon. Kaya baguhin mo ang mindset mo na ganito dahil hindi ka makakaipon. Number 5, impulsive buying. Walang kontrol sa pagbili. Kung ano lang ang magustuhan o kaya ay maisipan na bilhin ay bibilhin. Madali kang madala sa mga hype, sa mga trending or kadalasan nadadala ka ng emosyon mo. Kapag masyado kang stress, masyado kang masaya o kahit malungkot ay nadadali ka ng impulse buying. Iba rin kasi sa feeling na meron kang nabili na something na nag-unbox ka ng item. Pero ang tanong, kailangan mo ba yan? Kaya maganda na pag-isipan mabuti bago bumili. Isa nga sa rule natin ay ang 7 days rule kung saan mag-wait ka muna ng 7 days bago ka tuluyang bumili. Kasi malaki ang chance na nabibigla ka lang at hindi mo talaga kailangang bilhin yung bagay na yan. Walang masama sa pag-shopping o pagbili pero kailangan na meron kang control sa iyong sarili. Number 6, go with the flow mindset. Ikaw yung tao na
hindi marunong humindi at laging go ang sagot kahit walang pera. Ipipilit para lang makuha ang gusto kahit umabot sa puntong uutang na sa kapitbahay, kamag-anak at kakilala. Ito ay para lang makasabay o makasama sa inuman, sa outing o para kasali ka rin sa uso. Di maiwasan nga magkayayaan na gumala o bumili ng bagay na hindi mo kailangan kahit nung ikaw ay isang estudyante pa o nagtatrabaho na ngayon. Ngunit dapat mong tandaan na okay lang na tumanggi, lalo na kung hindi kaya ng bulsa mo. O kaya naman ay may pera ka, ngunit nakala nito para sa ibang mas mahalagang bagay tulad ng para sa mga bayarin, para sa itatayo mong business, o para mas lumaki pa yung savings mo. Kailangan timbangin ng priorities kung ano ang mas dapat paglaanan ng pera. Dahil maaari pa naman maulit sa susunod na taon yung mga lakad na yun. Hindi rin naman malaking kawalan if ever na hindi ka makasama or makagaya sa mga binibili nila. Number 7, umutang mindset. Kadalasan kaya wala kang ipon ay naging normal na kasi sa'yo ang umutang. Kinapos sa pambayad sa tindahan, utang. Bibili ng bagong cellphone, utang. Mag-online shopping, utang. Gusto mong tumulong sa iba, utang. Gusto mo magbayad ng utang, utang pa rin. Kaya hindi ka makaahon sa hirap at wala kang laging pera, ay dahil imbes magkaroon ka na ng savings, ay nauuna mo pang bayaran yung utang mo sa ibang tao. Nagiging cycle na yan at parte ng sistema mo na konting kibot, mangutang na lang tayo. Tapos pag siningil ka na, aba, ikaw pa ang galit at pa-victim. Kaya importante na pag sumikapan mo na gumanda yung kinikita mo para magkaroon ka rin ng savings upang hindi ka laging nakasandal sa utang. Walang masama na umutang, pero hindi lang ito ang solusyon sa iyong pinansyal na problema. Minsan, kailangan mong tumingin sa salamin at gumawa ng paraan kung paano palalaki ang kita mo at paano ka pa makamenos sa gastos. Minsan kasi, masyado ka ring maluho at mabisyo kaya wala kang pera. Number 8, no budget mindset. Napaka-importante na bigyan mo ng pansin ang pagbabudget dahil malaki ang impact nito kung bakit meron o wala kang ipon. Makapansin natin na mga taong magaling sa pera ay nagpaplano kung saan mapupunta ang pera nila. Alam nila kung paano mag-allocate ng pera. Gumagawa sila ng listahan o notes o di kaya naman ay meron silang tracker ng kanilang pera. Kaya dapat alam mo kung magkano ang nagiging gastos mo sa bills, sa pagkain, sa pamasahe, at kung magkano ang pwedeng ilagay sa savings. Wala kang naiipon dahil posibleng wala kang pake sa kung saan napupunta yung pera mo. Kumbaga bahala na si Batman. Pero kung magagawa mong mag-budget or mag-track ng pera, sigurado akong mas makakaipon ka dahil pwede mong unahin yung pag-allocate ng pera sa savings mo bago ka pa mag-umpisang gumastos. For example, naka-budget na kagad per sahod na makapagtabi ka ng 10% ng iyong kita para sa ipon mo. Kaya kung wala kang ganitong setup, hindi ka nagbabudget at wala kang allocation, for sure na lagi kang walang ipon kada buwan. Number 9, ayaw mong matuto. Kaya walang kinapupuntahan ng pera mo ay dahil ayaw mong matuto tungkol sa pera or magkaroon man lang ng financial literacy. Kaya nga nandito ang ating channel para makatulong sa'yo for free. At syempre marami pang ibang resources tulad ng mga libro na makakatulong rin sa'yo. Maring walang nagturo sa'yo tungkol sa financial literacy dahil sa environment na kinalakihan mo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Importante na aware ka sa problema na ito at willing ka matuto kahit pa yung mga basic concepts lamang tulad ng importansya ng savings, pagkakaroon ng budget, pag-track ng pera mo, pagkakaroon ng priority sa needs imbes sa wants lamang, at yung pagpapalago pa sa iyong pera. Iba rin kasi kung marunong ka sa pera dahil kahit pa mahirap yung sitwasyon mo ngayon, paniguradong makakagawa ka ng paraan para kumita o magkaroon ng savings. Bagong number 10, quick recap muna tayo ng maling mindset sa pera kaya wala kang ipon. Number 1, living for the moment mindset. Number 2, emotional giving. Number 3, overconfidence sa future money. Number 4, one day millionaire mindset. Number 5, impulsive buying. Number 6, go with the flow mindset. Number 7, umutang mindset. Number 8, no budget mindset. Number 9, ayaw mong matuto. At number 10, no purpose mindset. Kanina nabanggit natin ang ipon ay pang long term at hindi tayo dapat madaling madala ng mga immediate gratification. Kaya kailangan na bigyan mo rin ng matinding why kung bakit ka nag-iipon. Marami kasing tao na parang dumadaan lang yung araw at nag-aantay na lang ng may mangyari sa buhay nila. Wala nang direksyon at motivation kaya napapabayaan rin ang sarili at ang savings.
Bigyan mo ng matinding dahilan yung ipon mo para hindi ka tamarin sa buhay. Para kanino ka ba bumabangon? Para saan ba ang mga paghihirap mo? Para ba ito sa pag-aaral ng iyong anak? Sa pampagamot ng iyong magulang? Para sa bibili mong bayo kotse? O baka naman para sa itatayo mong dream business? Kung ano ang purpose nun, ikaw ang makakasagot. Importanteng meron kang purpose at huwag lang magpapatangay sa agos.